po kanina ang tanong ko, kung mababasa na si Mrs. White mismo ang nagbenta sa SDA para magbigay kayo ng ganoong logic. Kasi ang sabi po sa kanyang last will and testament na ipinagkatiwala ni Mrs. White sa kanyang office. Iniwan niya sa kanyang office. Saan ang office? Sa mga SDA sa General Conference. Ngayon, ito po ang isa pang tanong ko. Paano nyo patutunayan ang paratang ninyo sa SDA na kinokontra namin si Mrs. White? Paano ninyo patutunayan ang paratang ninyo sa mga SDA kanina, earlier, na kinokontra ng SDA si Mrs. White? Sagot mga kapatid, hindi po yun paratang mga kapatid. Nakita natin na kung ano ang kanilang explanation ay mali. Mali, salungat ang kanilang explanation. Pero kung ang pag-uusapan po natin mga kapatid ay pinagkatiwala, opo, pinagkatiwala nga. Basa po ako. Para makita po natin talaga kung pinagkatiwala nga talaga. Okay. Sabi dito, nakapost ito kahapon. Pinutol nga lang. Pero dito, kumplituhin natin. Mababasa ito sa... Kung ano ito? Review on Herald? Signs of the Times? Or ano ito? Review on Herald, May 25, 1905? Or SPTB02? Medyo malabo talaga, pero actually, post dito ni Brother Bressy kahapon. Basahin ko lang. Post dito. In this perilous time, the Lord has given us men of His choice to stand as the leaders of His people. If these men will keep humble and prayerful, ever making Christ their confidant, listening to and obeying His words, the Lord will lead us and strengthen them. God has chosen Elder Daniels to bear responsibilities and has promised to make him... Yes, hindi na natin ituloy ito mga kapatid. Ito yon tungkol sa last will and testament. Ika nga, ang sabi nila kahapon. Yes, tama, pinagkatiwala mga kapatid. Pero sa kondisyon na sila ay mananatiling tapat. No? Pinagkatiwala po ito talaga mga kapatid. O yun. Cut. Basahin natin. Kasi malabo dito, pinicturan ko lang. Sorry. Okay na? Ayan. Ayan po. Kita na natin. Ayan. In this perilous time, the Lord has given us men of His choice to stand as the leaders of His people. Okay, cut. Doon ang dugtong. If this man, tinanggaling if this man ha, yung nakapula doon sa kabila. Dinugtong itong God has chosen Elder Daniels to bear. Kasi, yun yung kondisyon. Yung pinag-iwanan, yun yung kondisyon, pinutol yun. Kung magiging tapat sila. Tingnan natin ngayon kung naging tapat ba sila. Pinutol. Hindi na yan naging tapat. Maliban doon, tingnan niyo ang explanation nila ngayon. Salungat na dyan sa explanation ng Spirit of Prophecy. Malinaw na malinaw po. Okay. Sige, basahin ko. Cut the time. Basahin ko lang itong teksto. Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul, spirit, and of the joints and marrows, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Masakit talaga ang salita ng Panginoon. Hindi kami nang husga. Kundi salita po yan ng Panginoon. Ang propeta ang nagsabi, o kanina nga inangkin nyo ang propeta sa Ellen White sa inyo, tapos ngayon sasabihin na ng husga kami sa inyo. Kailanman, hindi kami nang husga. Ang salita ng Panginoon mismo ang mahusga. Kung hindi tayo sumunod, masasaktan talaga ang ating puso. Pero kami, hindi kami nang husga. Ginamit namin ng tama kung ano ang what is written or thus saith the Lord. Okay, may babasahin ako. Sana yun? Nawala. Okay, babasahin ko po ito. Sabi dito, if a vacancy
shall occur for any reason among said trustees. For any reason among said trustees or their successors, a majority of the surviving or remaining trustees are hereby empowered and directed to fill such vacancy by the appointment of some other fit person. And in the event that the majority does not agree upon the appointment, then such vacancy shall be filled by the Executive Committee of the Seventh-day Adventist General Conference. Ibig sabihin, kung titignan ninyo, kapag may nabakante sa anumang rason at may tumalikod, still ang may karapatan na magsaayos at mag-fill ng bakante ay ang Seventh-day Adventist General Conference, hindi kayo. Next, ito pa po, may babasahin po ulit ako. Next na babasahin ko po, mga kapatid. Stop time po. Okay. Ang sabi po dito, mga kapatid, there have ever been individuals of independent minds who have claimed that they are right. Marami minds who have claimed that they are right, that God has especially taught, impressed, and led them. Each has a theory of his own, views peculiar to himself, and each claims that his views are in accordance with the Word of God. These draw away from the body, ang body, and each one is a separate church of himself. Ang tawag dyan, offshoot. Kaya marami sila. All this cannot be right. Yet they all claim to be led by the Lord. So kiniklaim nila na nileled sila ng Panginoon, pero ang dami-dami nila, they are separate churches. So ang sabi po dito, mga kapatid, hindi po sila guided ng Panginoon. Ayan. 1 minute. Ang sabi po dito sa Council for the Churches, 25 paragraph 6, I recommend to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged. God has in that Word promised to give vision in the last days, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. So, ang tanong kanina ay, paano papatunayan na nireject namin o kaya hindi namin tinatanggap ang sulat ni Mrs. White? Wala po kaming sinabi. Natutol po kami. Ang sinasabi po namin ay i-interpret ng tama at ang huling magbibigay ng authority ay ang Biblia, katulad ng aking binasa. So, yung sa pagluluto, una pa lang, ay binasa na, binanggit na ni Brother Bressy, at actually, ginamit po ito. May babasahin ako, pwedeng pag-i-stop mo na. Babasahin ko lang ito. Point of order, Mr. Moderator. Paki-plus lang po ng binasa natin kasi we have the right to examine kung ano yung mga binabasa. Kasi dito dapat transparent tayo. May mga binabasa kasi na iba yung laman tapos pinalitan. Ito, may evidence kami dito, mga kapatid. So, can you please show us the evidence na yun po talaga ang binasa niyo at hindi pinalitan. Hindi yung self-interpretation na pinalitan niyo. Paki-show down lang po ng evidence. Mr. Moderator? Okay, tama po. Kanino? Kay Brother Jesse o Bressy or kay Brother Amikan? Kay Brother Bressy. Hindi, yung magbabasa. Kay Brother Bressy daw po. Sa akin nata yun. Kasi nakapost yung kanya eh. Sa akin yung hindi. Oo. Sa akin yung hindi. Kasi ito, kalilipat lang galing sa kanya. Opo, yan, ganyan. Okay, yan po. Ano po, kay Brother Bressy. Hindi yung binasa ko. Opo. Titingnan natin. Sige, ganito na lang. Sagutin nyo kasi mamaya ako na lang sasagot ulit. Para at least Hindi, moderator time po, moderator time. Okay. Meron pong point of order po dito ang IMS side na ang inyo daw pong binabasa ay putol or binabago. Kaya gusto nila pong i-review para po sa lahat ng mga nanonood na malinaw po ang inyo pong pinipresent para maiwasan po natin ang pagkalito. Okay, ngayon moderator time is present mo, brother. Ang binasa mo kanina, i-post mo
para ma-compare po ng mga nanonood at ng atin pong mga presenter. Pasagutin niyo po muna, tapos ihanapin ko kasi kinlose ko siya. Para at least yung time. Tapos, pag nahanap ko, hindi, i-quote ko yung pinakang buo para mas maganda. Anong isasagot po na nakasagot na yata? Hindi pa. Nakasagot na po ang ano. Kayo na po. Siya Wala pala. nang Yes, tapos siya. May oras pa eh. Okay, pasagutin muna si Brother Amican. Di, ano na? Si Pastor na. After tapos na. Okay, meron na lang 21 seconds. Hay na lang yun. Pause na lang po, pause. Sige, pwede ko na lang ipakita na po lahat. Opo, stop the time po. Para sige. ano lang. Pwede ko pong ano. So, pwede po ako magsalita? Okay. So, i-quote ko po yung mismong buo at mismo pong pinanggalingan ng sulat. Ito po yung mismong online book side ni Ellen White. Ayan po. Oh. There have been individuals of independent minds who have claimed that they were right, that God had especially taught, impressed, and led them. Each has a theory of his own views peculiar to himself, and each claims that his views are in accordance with the Word of God. As different theory of faith. So, nandyan po lahat. Ito po. And the faith yet claim special light from God, this draw away from the body, and each, ba't nawala? Hello. Ayan. This draw away from the body, and each one is a separate church of himself. All this cannot be right, yet they all claim to be led of the Lord. Ayan po. Nabasa po, buo. Kinote ko po yan dito. Kasi alangan naman po lahat ito ay i-quote ko. Pero nabasa po yung quoted statement ko. Malinaw po yan. Na merong mga may mga individual minds, wala po akong binago. Wala po, sorry. May mga individual minds na talagang iniisip nila na niled sila ng Panginoon, yet nagkiklaim silang lahat sila tama. Pero ang sabi dito, ang sabi dyan mga kapatid, all this cannot be right. Ayan po. I-highlight ko po Ito po Ayan. Yan pong naka-highlight na block. Ito po. Yung naka-highlight na block. Volume 3. Ito po. Ayan po. Ayan. Ito po yung kinuha ko po. Ano ba yung reklamo? Okay. Moderator time. Okay, para clear po tayo, sinagot po ni Brother Bressy ang inyo pong allegation. Ngayon, ano ang gusto nyo po, side IMS, ano po ang gusto nyong i-clarify sa kanya pong binasa, ayon sa kanya pong pinresent? Ipinakita lang natin mga kapatid na hindi talaga, pinutol-putol talaga ang mga presentation. Kaya dapat buo talaga kasi tinan mo yan makita, halata mo mga kapatid, ang daming naalis po doon sa kanyang Pwede ko po bang presentation. i-post ko po yan at ipopost ko po yung pinagkuwanan at yung akin pong mismong quoted statement. Para makita natin kung pinutol. Mr. Moderator, excuse me. Point of order, Mr. Moderator. Bakit kami nag-point of order dahil sa na-post dito? Kasi gusto naming makita ang buong nakasulat dyan. Kasi titingnan natin kung saan ito i-apply. Tungkol ba ito sa sulat ni Mrs. White o hindi na yung authoritative, yung authority nga, sa sulat ba ito? Kasi ang pinag-uusapan dito it's all about church membership. Kaya gusto naming makita dito para at least malinaw na makita ng iba na hindi ito aplikado dito sa topic na pinag-uusapan natin. Mr. Moderator, okay lang po ba? Yes po. Okay. Ang sabi, pinutol ko daw. Yun ang question sa akin kanina. Ito po, pagtugmain nyo po, hindi ko po yan pinutol. Wala pong putol dyan. Ayan po, ang nakasulat.
Oh, there have ever been, ayan po naka-black. Pagdating po dito, wala pong putol iyan. Ayan po. Oh, so iba po yung sa kanya. At ganito po yan mga kapatid, wala po actually problem yan kasi minsan po yan po'y kinukot sa ibang mga writings na Ellen White. Pero nakikita ho ninyo na hindi ko pinutol at wala pong problema sa quoted statement ko. In Okay, short, okay. nandyan pa din. Okay, moderator time. Ang nakita ko na po ang problema. Ang problema po pala, ano tayo sa volume 3, 428 ang pinost dyan sa ayon sa presentation. Pero ang binasa mo ngayon, Counsel for the Church. Kaya medyo nagkaroon ng ang mga nagsusubaybay, hinahanap nila ngayon ang volume 3, 428, hindi ayon doon sa inyo pong inaano. Okay. Ngayon po ay malinaw na po ang pinresent po ni... Okay. Ganito po, para tahimik po tayo mga kapatid. Ganito, maging ano na lang po, both sides sa atin, ito po ay katotohanan lamang po mga kapatid. Nagsasaliksik, nagsasayang tayo ng 3 days, whole day, para sa katotohanan. Kaya, para po sa katotohanan, kung ano po ang buo na gusto nyo at yung passage talaga po na totoo, ayun po ang i-present nyo. Maging lesson na lang po natin yun mga kapatid. Proceed, moderator, proceed for the question number 3. As moderator, pwede pong mag-suggest lang po ako muna saglit. Okay, sige, last na lang po, Apo. brother. Alam nyo kasi, sa side namin, mabigat po yung mapagbintangan na para kaming nandadaya ng puputol. Hindi po siya maganda. Pero kami, kahit may napapansin kami, hindi namin ginagamit yun. Pangit kasi siya kanya sa tingin lang ng mga nasumusubaybay. Lumalabas, nandadaya po kami. O dumayo kami dito para mandaya at mamputol ng reference. Huwag naman sanang ganun. Siguro daanin nyo sa magandang tanong, relax po lang kayo. Bata pa po kayo, kaya naintindihan ko po yung ano ninyo. Relax lang po tayong lahat. Daanin nyo, pwede po bang ma-check? Kayo mismo bumitaw pinuputol. Huwag po sanang ganun, pangit Suggestion lang po.